Alam niyo, kung tinitingnan ninyo ang mga international na balita nitong mga nakaraang taon, mukhang iisa lang ang naratibo tungkol sa Hong Kong. Palaging sinasabi na tapos na ang maliligayang araw ng lungsod, nag-alisan na ang mga dayuhang mamumuhunan at tuluyan na silang nalamangan ng Singapore bilang bagong sentro ng pananalapi sa Asia. Pero kamakailan, nagulat ang marami nang lumabas ang mga ulat na sa larangan ng IPO fundraising o ang paglikom ng pondo para sa mga bagong kumpanya ay nagawa nitong lampasan sa ilang pagkakataon ng London at ilang bahagi ng merkado sa Amerika. Bago natin hihimayin ang malalim na sistemang umiikot sa likod ng mga numerong ito, gusto ko munang linawin na ang videong ito ay isang personal na pagsusuri sa ekonomiya at geopolitika. Wala akong intensyong magpahayag ng galit, mangmaliit o makasakit sa alinmang bansa, pamahalaan, grupo o individual. Ang layunin natin dito ay tingnan ang mga datos ng objektibo at suriin kung paano ang mga ganitong pandaigdigang pagbabago ay may direktang epekto sa buhay nating mga Pilipino. Kung titingnan natin ng realistiko, ang nangyayari sa Hong Kong ay hindi isang ordinaryong kuwento ng pagbabalik sa dati dahil biglang naging mas kaakit-akit ang kanilang malayang merkado kaysa sa Wall Street. Ang totoong nagaganap sa likod ng entablado ay isang malawakang estratehiya kung saan ginagamit ng Beijing ang lungsod bilang isang uri ng financial survival machine. Sa mas praktikal na pananaw, habang humihina ang lokal na ekonomiya ng mainland China at tumitindi ang panggigipit mula sa mga bansa sa kanluran, kailangan nila ng isang espesyal na daanan kung saan malayang makakaikot ang kapital nang hindi tuluyang nahihiwalay sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Dito lumilitaw ang isang malaking kontradiksyon, madalas ipagwalang bahagya ng maraming tagasuri sa kanluran, habang abala ang marami sa pagsasabing humina na ang autonomiya ng Hong Kong dahil sa mga bagong batas sa seguridad. Doon naman biglang sumigla ang kanilang mga aktibidad sa pangangalap ng kapital. Ang kabalintunaan dito ay kung kailan mas naging mahigpit ang kontrol ng pamahalaan, lalo namang naging kritikal ang papel ng lungsod para sa kaligtasan ng mga malalaking negosyong Chino. Para mas madali nating maunawaan kung gaano kalaki ang paradox na ito, isipin na lang natin ang sitwasyon ng isang lumang jeepney sa Maynila na sinasabi ng lahat na sira na ang makina at hindi natatakbo. Pero kinaumagahan, laking gulat mo nang makita mong ito pa rin ang may pinakamaraming isinasakay na pasahero sa terminal dahil binigyan ito ng bagong krudo at prangkisa ng may-ari. Ang Hong Kong ay parang jeepney na yun. Binago ang papel nito sa kalsada ngunit nananatili itong pangunahing sasakyan para sa interes ng Beijing. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang ganitong mga galaw sa pananalapi ay tila napakalayo sa mga araw-araw nating pasanin tulad ng presyo ng bigas o pamasahe sa transportasyon. Subalit sa isang interconnected na mundo, ang bawat bilyong dolyar na dumadaloy sa Hong Kong ay may ripple effect na umaabot hanggang sa ating mga lokal na daungan at mga sari-sari store. Kapag ang mga malalaking korporasyon ng China ay nakakakuha ng pondo sa pamamagitan ng Hong Kong, nagkakaroon sila ng lakas na palawakin ang kanilang mga operasyon sa buong Timog Silangang Asya, kabilang ang mga pamumuhunan sa infrastruktura at enerhiya na direktang nakakaapekto sa atin. Sa tingin ko, ang unang kailangang kalimutan ng marami ay ang ideya na ang stock market ng Hong Kong ay sumasalamin lang sa tiwala ng mga tradisyonal na kanluraning mamumuhunan. Ang totoo, ito ay isang kontroladong pintuan na sadyang idinisenyo upang maprotektahan ang mga tsipinong kumpanya mula sa panganib ng delisting o pagpapatalsik sa mga merkado ng Amerika. Noong nagsimula ang matinding labanan sa teknolohiya sa pagitan ng Washington at Beijing, napagtanto ng mga higanteng korporasyon sa China na masyadong mapanganib ang umasa lamang sa New York para sa kanilang dollar liquidity. Dati, ang makapaglist sa Nasdaq o New York Stock Exchange ang pinakamataas na pangarap ng isang Chinese tech firm dahil ito ay simbolo ng prestihiyo at nagbibigay ng direktang access sa pandaigdigang kapital. Ngunit nang magsimula ang mga sanksyon at mas mahigpit na regulasyon mula sa gobyerno ng Estados Unidos, ang prestihiyong ito ay mabilis na naging isang malaking geopolitical risk.
Ang naging solusyon ng Beijing ay hindi ang isara ang kanilang mga negosyo sa mundo, kundi ang ilipat ang sentro ng aktibidad sa isang lugar na pasok pa rin sa kanilang impluwensya ngunit tanggap ng internasyonal na sistema. Ang genius sa setup na ito ay ang pagpapanatili sa Hong Kong bilang isang tila hiwalay at pamilyar na jurisdiksyon para sa mga dayuhang bangko habang tinitiyak na ang direksyon ng kapital ay naaayon sa pambansang interes ng China. Maraming mga kumpanya sa larangan ng electric vehicles, semiconductors at iba pang kritikal na bahagi ng supply chain ang mas pinipili ngayon ang mag-Hong Kong listing upang manatiling konektado sa pandaigdigang pananalapi nang hindi nabibitin sa bawat desisyon ng mga mambabatas sa Washington. Ang tunay na lakas ng sistemang ito ay ang kakayahang magbigay ng patuloy na access sa dolyar at mga dayuhang institusyon sa loob ng isang kapaligiran na ligtas mula sa mga biglaang sanksyon ng kanluran. Sa kabilang banda, ang mahinang bahagi naman nito ay ang lumalalim nitong pagdepende sa kalusugan ng mismong ekonomiya ng mainland China. Kung magpapatuloy ang pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng China, ang Hong Kong ang unang makararamdam ng bigat dahil ang karamihan sa mga nakalistang kumpanya rito ay nakasandig sa domestic consumption ng kanilang bansa. Para sa Pilipinas, ang ganitong estratehikong pagbabago ay hindi isang simpleng usapin ng palakasan ng mga bansa, kundi isang usaping pang-ekonomiya na maaaring magpabago sa daloy ng mga pamumuhunan sa ating rehiyon. Ang ating bansa ay labis na umaasa sa mga imported na produkto, partikular na ang petrolyo at mga hilaw na materyales para sa pagmamanupaktura kung saan malaki ang papel ng mga korporasyong pinopondohan sa pamamagitan ng Hong Kong. Anumang pagbabago sa lakas ng kapital na ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa gastos ng logistika at mga bayarin sa kuryente ng mga pamilyang Pilipino. Gayunpaman, hindi sapat na sabihing ang takot sa Amerika ang tanging nagtulak sa pag-usbong muli ng mga IPO sa Hong Kong. Ang mas malalim na dahilan ay ang pagbuhos ng tinatawag nating Red Capital o ang pondo na nagmumula mismo sa loob ng mainland China upang saluhin ang mga merkado. Ibig sabihin, marami sa mga nagaganap na pagpopondo ay hindi dahil sa likas na interes ng mga malayang mamumuhunan sa buong mundo, kundi dahil sa mga polisiya ng pamahalaan na nag-aatas sa mga state-linked funds na pumasok sa merkado. Sa mas praktikal na pananaw, parang isang malaking sari-sari store ito sa isang barangay na mukhang napakaraming namimili araw-araw at laging ubos ang paninda. Ngunit kung titingnan mong mabuti, kalahati pala ng mga pumipila doon ay mga pinsan at kamag-anak din ng may-ari na binigyan ng pera upang ubusin ang stock para magmukhang mabenta ang tindahan sa paningin ng mga kapitbahay. Hindi naman peke ang transaksyon dahil may totoong produkto at perang nagpapalitan, ngunit malinaw na ang takbo ng negosyo ay idinidikta ng iisang pamilya. Bakit nga ba ginagawa ito ng Beijing sa kasalukuyan, lalo na't nahaharap sila sa iba't ibang hamon sa loob ng kanilang bansa? Kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, may tatlong malalaking problema ang ekonomiya ng China: ang humihinang sektor ng real estate, ang mababang tiwala ng mga mamimili na mas gustong mag-ipon kaysa gumastos, at ang mga lokal na pamahalaan na baon sa mabibigat na utang. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng Beijing ng isang mabisang makina na magpapakita sa mundo na stable pa rin ang kanilang sistema. Mas madali kasing buhayin at pasiglahin ang naratibo ng isang stock market sa pamamagitan ng pagbuhos ng kontroladong kapital kaysa sa agaran at permanenteng ayusin ang structural na problema ng buong domestic economy. Dahil dito, ang Hong Kong ay nagsisilbing isang confidence theater o isang tanghalan ng katatagan kung saan ipinapakita na ang kapitalismo sa ilalim ng kanilang pangangasiwa ay buhay na buhay pa rin. Ito rin ay isang mabisang instrumento upang maiwasan ang malawakang capital flight o ang pagtakas ng pera palabas ng kanilang bansa. Ang mga praktikal na benepisyo ng ganitong sistema ay malinaw. Nakakalikom pa rin sila ng mga dayuhang dolyar na kailangan para sa kanilang pandaigdigang kalakalan at nakakapagpadala sila ng signal sa mga merkado na hindi sila basta-basta mapapabagsak ng mga panlabas na panggigipit. Ngunit ang ganitong estratehiya ay may kaakibat ding napakalaking panganib.
Kapag ang isang merkado ay labis na umaasa sa direksyon at pondo ng pamahalaan, nababawasan ang kakayahan ng merkado na malaman ang totoong halaga ng mga ari-arian o ang tinatawag na price discovery. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng mga speculative bubble kung saan ang mga presyo ng stocks ay tumataas, hindi dahil sa galing ng kumpanya, kundi dahil sa artipisyal na pagbuhos ng pondo. Kapag ang mga dayuhang mamumuhunan ay tuluyang nawalan ng tiwala sa transparensya ng sistemang ito, napakabilis ding magbago ng ihip ng hangin at maaaring magdulot ito ng biglaang pagbagsak ng kumpiyansa. Kaya naman ang pagdagsa ng napakaraming pera sa Hong Kong ay hindi simpleng palatandaan ng isang malusog na ekonomiya, kundi maaari ring palatandaan ng isang desperadong pagsasaayos ng sistema. Dito nagiging mapanlinlang ang mga paghahambing na madalas nating makita sa mga balita kung saan direktang pinagbabangga ang Hong Kong, New York at London. Kapag nababasa natin na nalampasan ng Hong Kong ang mga kanluraning lungsod sa ilang aspeto, madaling isipin na mas malakas o mas maganda na ang kanilang buong sistemang pinansyal. Subalit kung susuriin natin ng mas malalim, makikita nating magkaiba sila ng larong pinatatakbo at magkaiba ang kanilang mga pundasyon. Ang Wall Street at ang merkado ng London ay nananatiling lubhang diversified, may malalalim na ecosystem ng mga pension funds at higit sa lahat, nakadikit sila sa pandaigdigang sistema ng US dollar na siya pa ring pangunahing reserve currency ng mundo. Samantalang ang Hong Kong sa kasalukuyan ay unti-unti nang nawawala ang pagiging neutral at mas nagiging isang direktang estratehikong extension na lamang ng ekonomiya ng mainland China. Ang kaibahan ay parang isang malaking supermarket na nagbebenta ng iba't ibang produkto mula sa iba't ibang bansa kumpara sa isang malaking warehouse na iisang supplier lang ang pinanggagalingan ng lahat ng laman. Maaring sa ilang buwan o taon ay mas mabilis ang benta at mas malaki ang kita ng warehouse dahil sa lakas ng nag-iisang supplier na iyon, ngunit napakataas din ang systemic risk nito kapag ang supplier na iyon ay nagkaroon ng malubhang problema sa supply o pananalapi. Kung titingnan natin ang realidad, ang kanluraning sistema pa rin ang humahawak sa karamihan ng mga infrastruktura ng pandaigdigang pananalapi, ngunit hindi natin maitatanggi na ang China ay matagumpay na nagtatayo ng isang parallel financial architecture upang hindi sila maging biktima ng iisang sistema lamang. Ang mas malaking kwento rito na dapat nating bantayan ay ang unti-unting paghahati ng pandaigdigang sistemang pinansyal sa magkakaibang geopolitical blocks na may sarili nilang mga patakaran at daanan ng pera. At ang pagbabagong ito ay may malaking impluwensya sa kung paano kikilos ang mga ekonomiya sa ating rehiyon sa mga susunod na taon. Kung titingnan natin kung bakit ito mahalaga sa Pilipinas, ang sagot ay dahil ang ating bansa ay kasalukuyang nasa gitna ng dalawang nagmumuunahang puwersa sa daigdig. Sa isang banda, nakasandal ang ating bansa sa aspeto ng seguridad at depensa sa ating alyansa sa Estados Unidos, subalit sa kabilang banda naman, ang ating pang-ekonomiyang buhay ay lubhang nakadepende sa takbo ng kalakalan sa Asya, kung saan ang China ang pangunahing makina. Ang ganitong posisyon ay nangangailangan ng matinding pag-iingat dahil ang bawat galaw ng kapital sa Hong Kong ay may katumbas na bentahe at kompromiso para sa atin. Kapag lumalakas ang Hong Kong bilang pangunahing imbakan ng kapital ng China, mas nagkakaroon ng kakayahan ang mga kumpanyang Chino na magbuhos ng puhunan sa mga bansa sa ASEAN. Ibig sabihin, mas nagiging integrado muli ang mga regional na supply chain at mas lumalalim ang ugnayan ng kalakalan sa buong Asya gamit ang mga sistemang pinansyal na nakasentro sa interes ng Beijing. Ang ganitong pag-ikot ng pera ay nagbibigay ng mga oportunidad sa negosyo, ngunit may kasama rin itong kaakibat na geopolitical leverage na maaaring magamit sa mga usaping diplomatiko. Sa mas praktikal na pananaw, habang lumalalim ang impluensyang pinansyal ng China sa rehiyon, lumalawak din ang kanilang kakayahan na magdikta ng mga kondisyon sa mga estratehikong infrastruktura tulad ng mga daungan, network ng komunikasyon at mga proyekto sa enerhiya. Para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino, ang mga ganitong usapin ay hindi lang simpleng balita sa telebisyon o paksa ng mga eksperto sa diplomasya.
Ito ay may direktang koneksyon sa kung magkano ang magiging kaltas sa sahod para sa kuryente, kung gaano katagal bago makarating ang mga imported na kalakal sa ating mga pamilihan, at kung magiging matatag ba ang mga trabaho sa ating bansa. Isipin na lang natin ang sitwasyon sa mga daungan at mga shipping lane sa South China Sea kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng mga kalakal na kinokonsumo natin araw-araw. Kapag nagkaroon ng matinding tensyon o pagbabago sa geopolitical na balanse dahil sa banggaan ng mga dambuhalang sistemang pinansyal, ang unang tinatamaan ay ang mga logistics cost at insurance ng mga barko. Ang kasunod niyan ay ang pagtaas ng presyo ng krudo sa mga gasolinahan na agad namang magiging dahilan ng pagtaas ng pasahe sa jeepney at pag-akyat ng presyo ng mga gulay at bigas sa palengke dahil sa mahal ng biyahe. Gayun din, kung ang ekonomiya ng China ay dumanas ng mas malubhang pagbagal at hindi maging sapat ang estratehiya sa Hong Kong upang isalba ito, ang epekto ay mabilis nakakalat sa buong rehiyon. Bababa ang demand ng buong Asya para sa mga produkto na direktang makakaapekto sa mga sektor ng pagmamanupaktura at pagluluwas ng Pilipinas, pati na rin sa bilang ng mga turistang pumapasok sa bansa. Kahit ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa labas ng bansa ay maaaring makaramdam ng bawas sa kita kapag ang mga pandaigdigang korporasyon ay nagsimulang magbawas ng gastos dahil sa kawalan ng tiwala sa katatagan ng merkado. Maging ang ating BPO o call center sector na siyang isa sa mga pangunahing haligi ng ating lokal na ekonomiya ay hindi ligtas sa mga ganitong uri ng panlabas na shock. Ang mga multinasyonal na kumpanya na nagpapatakbo ng kanilang mga serbisyo dito sa Pilipinas ay nakadepende sa pangkalahatang kalusugan at katatagan ng pandaigdigang sistema ng pananalapi upang mapanatili ang kanilang mga budget para sa outsourcing. Sa madaling salita, ang labanan sa pagitan ng New York, London at Hong Kong ay hindi lamang isang simpleng paligsahan sa listahan ng mga pinakamayayamang lungsod, kundi isang labanan kung sino ang magdidikta sa daloy ng kapital at impluensya sa susunod na henerasyon. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral at insight na maaari nating makuha mula sa kasalukuyang sitwasyon ng Hong Kong. Ang lungsod ay hindi muling sumigla dahil nagbalik ito sa lumang modelo ng malayang kalakalan na nakasanayan ng mundo noong dekada 90. Ang totoong nangyari ay ganap nang nagbago ang kanilang papel sa pandaigdigang entablado. Kung dati ay nagsisilbi silang tulay ng kanluraning kapitalismo upang makapasok sa malaking merkado ng China, ngayon naman ay sila ang naging tulay ng China upang ilabas ang kanilang kapital at impluensya patungo sa buong mundo. Ang malaking transformasyong ito ay nagpapakita na ang hidwaan sa pagitan ng mga superpower ay hindi na lamang tungkol sa militar o mga taripa sa kalakalan, kundi tungkol sa pagtatayo ng mga hiwalay na ecosystem ng pananalapi. Hindi ibig sabihin ito na tuluyan ng natalo ng silangan ng kanluran at hindi rin ibig sabihin na walang kakayahan ng Amerika na ipagtanggol ang dominasyon ng dolyar. Ang ipinahihiwatig lang nito ay habang nagkakaroon ng pagkakabahagi o decoupling sa mundo, ang bawat panig ay lumilikha ng sarili nilang mga mekanismo upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kapangyarihan. Para sa Pilipinas at sa buong samahan ng ASEAN, ang pag-usbong ng ganitong dalawahang sistema ay nagdadala ng malaking hamon kung paano mapapanatili ang ating sariling interes nang hindi nagiging labis na sunod-sunuran sa iisang panig lamang. Kapag ang isang maliit o umuusbong na ekonomiya ay naging masyadong dependent sa kapital ng iisang bloke, nagiging madali para sa blokeng iyon na gamitin ang kanilang lakas upang impluensyahan ang mga lokal na desisyon at polisiya ng bansa. At kapag nag-umpisa na ang totoong banggaan ng dalawang malalaking sistemang ito, ang mga unang nagiging biktima ay ang mga ordinaryong mamamayan na walang kinalaman sa kanilang geopolitical na laro. Kung ilalapit natin sa mas simpleng antas ng pamumuhay, parang isang pamilya ito na kailangang mag-budget para sa buong buwan habang ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay patuloy na nagbabago dahil sa mga kaganapan sa labas ng bansa. Ang katatagan ng ating sariling bulsa, ang seguridad ng ating mga trabaho at ang halaga ng perang pinaghirapan ng ating mga OFW ay palaging nakasabit sa kung paano nag-aagawan ng pwesto ang mga dambuhalang ekonomiyang ito.
Sa huli, ang tunay na usapin sa likod ng bilyong dolyar sa Hong Kong ay hindi kung sino ang may pinakamalaking gusali o pinakamaraming transaksyon, kundi kung sino ang may kakayahang panatilihing gumagana ang ekonomiya sa isang mundong unti-unti nang nagkakawatak-watak.